Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 12, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 13, verse 1 to 9. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao, kaya't sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao, at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhas ay walang ganong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-100, may tig-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Yung gospel na binasa natin ngayon ay ito ay medyo concise version, no? Sa gospel ngayon, ikinukwento ni Jesus yung talinghaga ng manghasik. Habang naghasik siya ng binhi, may mga binhing nahulog sa 4 na uri ng lupa. May nahulog sa daan at tinuka ng mga ibon, may nahulog sa mabatong lugar at agad natuyo dahil mababaw ang ugat. May nahulog naman sa mga masusukal, sa mga matitinik na damuhan at nasakal yung binhi. At may nahulog sa mabuting lupa. Ito ay namunga, iba-iba, meron 30, 60 at 100. Pero ito yung gusto kong i-point out natin. Pareho yung naghahasik, pareho yung farmer, pareho yung binhi. Anong pagkakaiba? Saan sila nagkakaiba? Sa lupa. Sa Ebanghelyo, yung binhi ay ang salita ng Diyos. Hindi nagkukulang ang Diyos sa paghahasik. Hindi siya namimili ng taong lalapitan. Ang tanong ay, ano kaya yung kalagayan ng ating puso kapag dumarating ang kanyang salita? Madalas ay ating hinihiling kay Lord, Lord, baguhin mo yung buhay ko. Pero bihira nating sabihin, Lord, baguhin mo ang puso ko. At yun ang gusto kong maging sentro ng ating pagninilay sa gospel. Hindi problema yung kalidad ng binhi, kundi ang problema yung kalidad ng lupa. Minsan ang puso natin ay para tayong lupa sa tabi ng daan. Narinig natin ang salita ng Diyos, pero paglabas natin sa mga Sunday services natin, paglabas natin ng simbahan, nakalimutan na natin. May pagkakataon naman parang mabatong lupa. Inspired tayo ngayon, umuwi tayo ng may pag-asa, pero pag dumating yung problema, suko na agad. May mga panahon din naman parang tayong mga dawagan o yung mga natanim yung lupa ay natanim sa ligaw na damo na may matitinik, no? Gusto nating sundan si Jesus, pero mas malakas ang boses ng trabaho, ng pera, social media at comparison, at mga alalahanin sa buhay. Unti-unti nasasakal ang salita ng Diyos. Pero ang pinakamagandang balita sa gospel ay ito. Meron din namang lupa na maaring ihanda. Hindi ito permanenteng matigas ang puso, hindi permanenteng mabato, hindi permanenteng matinig. Kapag hinayaan natin kumilos ang Diyos, kaya niyang baguhin ang ating puso. At napansin mo ba, yung mga hasik, patuloy lang siyang naghahasik. Hindi siya tumitigil
Hindi siya nagsasabing sayang lang ang binhi. Ganon din ang Diyos. Hindi siya napapagod magsalita sa atin. Sa bawat pag-attend ng Sunday worship, sa bawat pag-attend ng misa, sa bawat ebanghelyo, sa bawat panalangin, bawat taong ipinapadala niya sa ating buhay, paulit-ulit siyang naghahasik. Ang tanong ay hindi, nagsasalita ba ang Diyos? Ang tanong ay, handa ba akong makinig? At gusto kong maiwan ang isang simpleng paalala. Hindi sinusukot ng Diyos ang bunga mo sa bunga ng ibang tao. Sa talinghaga, iba-iba ang bunga. May 30, may 60, may 100. Lahat ay namumunga. Ibig sabihin, ang mahalaga ay hindi yung comparison. Hindi ang mahalaga yung pagiging tapat sa paglago. Kaya ngayong araw na ito, let us reflect. Ano nga ba yung tinik na sumasakal sa ating pananampalataya? Let us pray. Lord, salamat dahil hindi ka nagsasawang maghasik ng iyong salita sa aming buhay. Patawarin mo kami sa mga panahong nagiging matigas yung aming puso. Alisin mo yung mga bato ng aming pagmamataas. Bunutin mo yung tinig ng aming alalahanin at labis na pagkapit sa mga bagay ng mundo. At gawin mo kaming mabuting lupa upang sa bawat salitang nagmumula sa iyo ay mamunga ng pagmamahal, kabanalan at paglilingkod. Amen. Friends, i-share natin yung audio gospel na ito. Hindi mo alam, baka sa simpleng pag-share mo, maging isang munting binhi ito na inihasik ng Diyos sa puso ng ibang tao. Basta tatandaan natin, ang Diyos ang naghahasik. Tayo ang pipili kung anong uri ng lupa ang magiging yung puso natin. For some, this audio gospel may be irrelevant. Okay lang. Basta mahalaga, spread natin yung binhi. Tumulong tayo. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.